sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkawatak-watak. Subalit, matapos na ako'y may bangon na ay mauna ako sa inyo sa Galilea. Ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman hindi tatalikod. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabi nito bago tumilaok ang manok, ay pagkakaila mo ako ng 3 ulit. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Pagkatapos, ay pumunta si Jesus na kasama sila sa puok na tinatawag na Gethsemane. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at manalangin. Isinama ni Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang malungkot at nabagalat. At sinabi sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ikang mamatay. Manatili kayo rito at magpuyat sa akin. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaaring lumampas sana sa akin ang kupang ito, at kayo man, hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At tumapit siya sa mga alagad at sila ay kanyang naratnang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, sa makatwid, hindi niyo kayang makipagpuyat sa akin ng 1 oras. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Mula sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, maligang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. At muli siyang lumapit at naratnan sila natutulog sapagkat antok na sila. Kaya sila ay muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa 2 pagkakataon na nagsasabi ang gayon ding mga salita. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo malapit ng oras at ang anak ng tao ay pinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Umangon kayo, lumakad tayo. Masdan ninyo malapit na ang nagkanulo sa akin. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito. Binigay niyo sa amin, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong buhay. Lord, pamunag kayo sa amin sa umagang ito. Dalangin namin Panginoon na puspusin mo kami na iyong banal na Espiritu upang unawaan ng Panginoon ang iyong mga kalooban sa aming buhay at magampanan namin, Panginoon. Ito, ang mga ito. Lord, dalangin din namin ang aming mga kapatiran na mayroong karamdaman o kaya anong kailangan. We pray, Panginoon, na patuloy mo silang ibuhin. At Lord, we pray that you cover them with the blood of Jesus, O God. Lord, we trust everything into your hands even today, O God. Ingatan mo sila, pagpalain, at ang bawat sa aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, so, yung ating title ngayon, ang ating mensahe ay What Motivates Us in Serving the Lord? No? Ano yung nagtutulak sa atin, no? Sa paglilingkod sa Panginoon? Ano yung nagtulak sa atin?
ano yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, so, dito sa ating binasa ngayon, no? Makita po natin ito sa Matthew chapter 26. No? Alin po kung narinig niyo po yung presidente ngayon, no, ng Burkina Faso, no? Na si President Ibrahim Traoré. Yun, no? Ito siya, dating Ghana para sila. No? Yung lugar nila yung dating Ghana, so iniba nila kasi nawala doon silang Ghana ng kanilang mga pangalan eh. No? So, ginawa nilang Burkina. Kasi yung Burkina, parang yung mayaman yung di ba? Burkina, Burkina, yun, tama, no? So, hindi na sila nagdanahan doon sa Ghanang pangalan, no? Burkina Faso, no? Okay, kasi ibig sabihin na Faso na yung dati nilang mga, no? Kasi hindi na sila tumatanggap ng no? Hindi na sila tumatanggap ng mga aid. Just imagine, no? Yung Amerika, tinanggihan nila yung Amerika, tinanggihan nila yung France. Tapos tinanggihan nila yung mga bansa na nag-aalok sa kanila ng mga tulong. No? Tapos yung mga Saudi Arabia, sabing hari ng Saudi Arabia, sabi niya, we will build 200 mosques in your place. No? Alam mo, tinanggihan niya yan. No? Sabi niya, we don't need social, parang gano'n yung social na mga needs, social needs, yung mga pang for gatherings, we need education, we need health. So, ibig sabihin, mas gusto niya na yung mga schools, hospitals, yun yung kanilang ipapatayo. Okay. So, alam niyo ba bakit tinanggihan sila, no? Kasi sabi niya dito, they are usurping our resources. No? Parang kinukuhaan tayo ng mga kayamanan. No? Kasi ano ba? Yung France, yung US, may mga harapan sila. May mga tinatawag natin na, yung mga naghukay ng mga gold mines, no? Mga minahan. No? Mga minahan ng ginto, mga mamahaling bato. No? So, dadalhin nila sa Amerika at karampot lang itikira sa kanila. No? So, ngayon, naging wise sila. Sabi niya, we will use our resources. No? Kasi nandoon yung mga mahalagang mga ginto, no? Yung sa lugar nila, basta yung mga brilyante o mga diamond, like that. No? So, mamahali yan, no? Sila yung magbenta, sobrang yaman nila, no? Okay, so, makita natin ngayon, kung makita niya, no, sa internet, ay nag-iiba na yung kanilang bansa. No? Dati sila parang mga kawawa. No? Ngayon, sila, no? May mga bahay sila, pinatayuan sila ng mga bahay, no? Tapos medyo disente na sila ngayon, no? At alam mo ba, ano yung nagbago sa tao ito? Bakit? Eto, dati yung mga presidente nila, yung mga sasakyan nila, mga Cadillac. No? Alin yung Cadillac? Opposite ito sa mga, kasi yung presidente nila, Cadillac yung service, no? Yung mga, ano tawag ito? Yung kanilang mga, yung mga ordinaryong tao, nagkadilakan. Ayun. No? So, nakakadilak siya, tapos yung mga tao nagdalakad. No? Alright, no? So, tapos, iba-iba mga sasakyan nila, mga maganang sasakyan. Alam mo ito si Ibrahim Traoré, hindi siya ganon. No? Ibig sabihin nito, ay hindi siya bumili ng mga maganang sasakyan. Kundi yung kanyang iniisip talaga ay paano pagandahin ang buhay ng kanyang mga recipients. No? Yung kanyang mga tauhan, yung mga
yung sa kanyang nasa sakupan. Alright, so yun. At bakit sobrang different yung kanyang outlook sa buhay? Na dati yung mga presidente gusto yumaman, no? Na kumbaga busog na busog sila, samantala yung kanilang mga recipients ay mga payato. No? Parang mabutot, wala. Kasi wala sila makain. Samantala sila ay nagkatahid na nalaki ng tiyan. No? So kasi sobra yung hangad, yung kumbaga sa masyadong gahaman sa salapi. At kabaliktaran, itong bago nilang presidente ngayon. Alam mo, sinabi niya, hindi, although Muslim siya, no? Ngunit sabi niya, hindi ko makakalimutan yung aking lola na nagturo sa akin ng Biblia. So doon sa Biblia, natutunan niya kung paano mahalin ang mga kaaway. No? Mahalin yung tao, kung paano magmahal. Yan sabi niya. No? At sabi niya, although Muslim siya, yet, on the other hand, sinisekreto niya na nagbabasa siya ng Biblia dahil doon niya natakbuhan yung tunay na buhay. Yun. So, ngayon, gusto niya na ipaabot itong buhay ito sa mga kanyang nasasakupan. Kasi nakita niya, yung mga Muslim masyadong brutal sa mga Christians. Mga pinapatay sila, no? Mga... Ito hindi siya. Ito siya yung parang kakamping ng mga Kristiyano. Kapag may inapi, tinutulungan niya yung mga Kristiyano at basta minamahal niya lahat ng tao. Kasi ito nga yung mandate ng Diyos na mahalin ang lahat. No? Gaya ng pagmamahal ng Diyos. Okay, so, dito makita natin ito na itong mga leaders ito, mayroon silang different outlook, motivation sa paglilingkod. Yung iba, gusto lang maging leader dahil para mabusog siya, no? Kung anong mayroon sa pagiging presidente. Makuha mo yung gusto mo at masunod mo yung gusto mo. Samantalang itong leader nito ay sinasakripisyo niya yung buhay niya, no? Yung kanyang mga tawag ito, yung kanyang kapakanan. Sa halip na mamuhay siya ng marangya, ay namuhay siya na tama lang. No? Well, yung sabi natin, it's because of the motivation that comes from the Word of God. No? At natutunan niya sa isang nagmamahal sa kanya na lola na nagturo sa kanya tungkol sa Panginoong Jesus. No? Kaya gano'n, no? Okay. So, ngayon, ito yung title ng ating message. No? Sabi niya, what motivates us in serving God? Ano yung nagtutulak sa atin? Nag-motivate sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? At nabasa natin na kanya. Sabi niya require, sabi niya, you were shaped for serving God. So, dinikha tayo ng Diyos para maglingkod. At hindi upang paglingkuran. Alam niyo sa Cebuano, yung lingkod, no, upo-upo lang, no, upo-upo. Ibig sabihin, hindi tayo dinikha para upo-upo lang. No? Ngunit, dapat Tagalog ka, no, lingkod. Hindi upo. No? Yun. No? So, ibig sabihin, mag-serve. Yun. No? Hindi pa upo-upo lang. No? Yun, nasa Cebuano kasi yung lingkod, no? Lingkod ka doon. Ibig sabihin, upo ka lang yan. No? Yun, no? So, tayo ay Tagalog eh. No? Dito, Tagalog area tayo. Kaya, hindi tayo pa upo-upo lang. Amen? Yun, no? Okay. So, you were shaped for serving God. Alright, no? So, yan, no? Next, please. Alright, now sabi niya dito, our service must be motivated by our love to the Lord Jesus Christ. Yan.
So, our love, sabi dito, our service must be motivated by our love to the Lord Jesus Christ. Okay, kung makita ko natin dito si Mary na, so, itong pangyayari dito, ay makita natin yung isang babae na, kumbaga sa kanya, yung kanyang naipong pera, kayamanan, no? Kasi yung binuhos niya sa Panginoon, it's worth a 1 year wage, no? Okay, so, inipon niya doon, yung kanyang, ibig sabihin, for so many years, no? Kasi imagine mo, no? Kung halimbawa yung sweldo mo sa isang araw, magkano ba yung minimum ngayon, 500, no? So, just imagine that, of course, mahirap mag-ipon, tama? Mahirap mag-ipon, no? Pero imagine mo ito, yung babae ito, inipon niya kasi dati, wala naman silang mga PNB, ha? Yung bangko nila dati hindi PNB, o kaya, ano ba, GCash, no? Or, anong nga klaseng bangko. Yung kanilang bangko dati, yung mga langis, no? So, bibiliin nila yung langis, tapos iipunin, kasi pag binenta nila, mahal yung langis. No? So, yun ang paraan nila ng pag-iipon. Yun. Okay, so, dito, sabi dito, hindi ito, yung pepyo, na binuhos siya sa Panginoon, hindi niya ito, kinumipot, no? Yung hindi pa patak-patak, yung pagbuhos niya, di ba, pag tayo ay mamahalin yung ating perfume, tulad yung lalo ng pag may tatak buhaya, no? Isipin mahal yun. So, ganun-ganun na yun, no? Okay na. Pero yung ating mga yun, pabango, ganun yan. Tapos, yung buong bahay, no? Hindi lang yung damit nila na lagyan ng pabango, kundi buong bahay. Tama ba yan? Nakita mo yan? Kasi ganon sila kabungga, no? Now, itong babae ito, sabi ito, hindi niya in-spray, no? Kundi binasag at binuhos sa Panginoon. Ibig sabihin ito, yung kayamanan niya, hindi siya yung parang, na hindi niya tinipid, no? Hindi niya tinipid, kundi binasag niya at binuhos sa Panginoon. Just imagine that, no? Ito ay, kumbaga, ito na yung kayamanan niya, wala sa ibang natira. No? Okay, so, lahat ng ipon niya, binuhos niya doon sa Panginoon at hindi na niya iniisip na, naku, ano kaya yung aming, paano yung mga mahal ko sa buhay, wala na akong gagastusin, no? Basta wala siyang pakialam. Basta ginawa niya, binuhos siya sa Panginoon, at yun, no? Kaya sabi ng mga disciple, ano ba yung pinagagawa mo? Napakapa niya, no? Masyadong bongga yan, no? At yung, kumbaga, parang nagsasayang kayo. Pero ano nagot ang Panginoon? Sabi niya, hayaan siya. Sapagkat, yung langis na yan ay binuhos niya para sa aking kamatayan, sa aking libing, no? Sa aking katawan na ililibing. Kung makita natin, bago libing ng Panginoon, yung mga babae, hindi nila nabuhusan ng langis. Tama? Nalibing na no? Kaso lang, bago pa siya na namatay, no? Binuhusan na siya ng babae ng langis. No? So, ibig sabihin, naunahan na siya na binuhusan ng langis. No? Doon sa camp natin, no? Nagkataon na maraming langaw dahil nag-harvest ng mga manok. Yung mga kapit poultry doon. No? So, siyempre, yung mga poultry, may mga net yun sila. No? Ngayon, pag-harvest na, sabihin ng, labas muna kayo. Naglabas yung mga langaw. No? Kaya pag kumain ka, kailangan makaganon. No? Yung ganon ka, no? O kaya ganon, no? Yan. No?
sumusubo, no? Kasi kung hindi, masubo mo yung laro, akala mo yung racing, no? Kasi parang racing eh. No? Kaya kung tinapan mo, ang daming itim-itim, hindi racing yun. No? Laraw yun. No? Ganon, no? Okay, so yun, no? So, bakit doon na tayo punta sa lakaw? Kasi sabi ni Pastor Patrick, sabi niya, bakit pag kumain tayo dito, no? Hindi pa tayo patay ng mga kandila na. No? Kasi bakit? Yung laro kasi takot sa mga kandila, di ba? Pero, at saka sabi niya, hindi pa naman tayo patay, bakit hindi na laro na tayo? O yun, no? Sabi niya, yung Pastor Patrick, no? Kaya, makita mo, yung Panginoon, bago pa siya nilibing, binuhusan na siya ng langis. No? Kasi alam niya, sabi ni Lord, no? Na hindi na siya mabubuhusan ng langis kapag siya ilibing. Di ba? Nung si Mary, yung mga tatlong Maria, ay bubuhos sa ng langis, wala na. No? Dumaya sa si Lord. Ibig sabihin, nabuhay na si Lord. Wala na siya doon. No? Hindi sila nakabuhos na ng langis. Di ba? No? So, gano'n, no? So, now, ano ang between dito? Anong pinapahalatin dito sa atin, no? Next, please. Okay, yan, no? Tingnan natin dito. Next. Ayan, no? Kaya sabi ng mga kan, bakit mo ka, no? Tapos sabi niya, why criticize this woman for doing such a good thing to me? Oh, just imagine, no? It was a good thing to me. So, sa mga disciples, lalo kay Judas, no? It's a waste of money, waste of resources. No? But for the Lord, anything we do it for the Lord, it's not a waste. Sabi niya, you did it for me. Even just a simple act, you do it for the Lord, sabi niya, you do it for me. So, ibig sabihin nito, kapag tayo ay maglingkod, no, gumawa ng anumang bagay, anumang gagawin ng ibang tao, gagawin natin yan para sa Panginoon at wala tayong pakialam kung ano sasabihin ng mga tao sa atin. Di ba? Kasi dito, criticize din ito itong babae ito. No? Dito, hindi siya pinangalanan. No? Alright, doon sa ibang pan, it's a Mary Magdalene, no? Alright. Pero dito, hindi pinangalanan ni Matthew kung sino itong babae ito. No? Okay, so, now, ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin dito, kapag tayo maglingkod sa Panginoon, we should serve the Lord out of our land. No? Makita natin na kahit di ba, anong pag-alit ng mga disciples? Wala siya pakialam kasi mahal na si Lord. No? Kahit tinititize siya, hindi niya narinig. No? Pero kasi yung ginawa niya, ay ginawa niya sa pagmamahal sa Panginoon. At hindi niya kayang, ibuhos, no? Hindi niya kayang pigilin, no? Na ibuhos yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. And of course, no, from breaking what's the most treasured, no, in her heart. So, ibig sabihin ito, kung ano yung tinatago natin, no, na minamahal natin, hindi tayo mag-hesitate na i-alay yan sa Panginoon. No? Lalo yung mga ating anak, no? Kung mahal natin ating anak, then we have to, what? To offer them to the Lord. No, ibuhos natin sila sa panalangin sa Panginoon. No? Okay, so, ibig sabihin dito, kung tayo ay maglingkod sa Panginoon, kung tayo magbigay sa Panginoon, bigay natin yan out of our land sa Panginoon. No? At hindi kung ano yung sasabihin ng iba. So, it should be motivated. Bakit itong babae ito ay mahal na si Lord? Ano yung ibig sabihin ito? Kung si Mary Magdalene ito, hinutuko niya, no? Si Mary Magdalene ay inalihan ng 7 demonyo. No? At si Lord yung nagpalaya sa kanya.
Just imagine, yung 7 demonyo nagpahirap sa buhay niya at in just one instant, pinalaya siya ng Panginoon. At nakalaya siya sa pagkaalipin ng demonyo ito. No? So, ngayon, hindi niya mapigilan na ibuhos yung kanyang pagmamahal sa Diyos na nagpalaya sa kanya. Kumbaga, yung buhay niya dati ay sobrang hirap. No? Hirap ng buhay, lungkot, no? At siyempre, pag inaalihan ka ng demonyo, kung makita natin yung mga inalihan ng demonyo, ay anong ginagawa sa kanya? No? Wala silang pakialam. No? Inaalipin, doon sila nakatira sa mga libingan. No? Hindi siya disyenteng lugar. No? Isang lugar na kung saan na hindi maintindihan. No? Okay, so, dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, binuhos yung buhay niya. Kumbaga, eto na Lord, buong buhay ko na ibibigay ko sa iyo. No? So, ibig sabihin dito, kapag tayo ay pinalaya ng Panginoon, hindi tayo mag-atubili na ibuhos natin sa paglingkod ng ating buhay. No? So, it must be motivated by our love to the Lord. Kasi minahal natin siya ng gusto. Minahal niya tayo ng gusto, kaya dapat todo-todo din yung ating pagmamahal. No? Just imagine, yung Panginoon, binigay niya buong buhay. Yung kanya, yung buong ipon niya lang, binigay niya. No? Sa Panginoon. Yung Panginoon, yung buhay niya talaga binigay. No? At hindi lang yung buhay niya, kundi naghirap pa talaga siya ng todo para sa kanya. At alam niya na itong Panginoon na ito yung Messiah na mapatay sa krus at tutumusin yung ating kasalanan, pati yung kanyang kasalanan. No? So itong Panginoon ito, hindi basta-basta na pagbuhusan ng pansin, pagbuhusan ng pera, pagbuhusan ng pagmamahal, ng lahat. Kasi pinuhos ni Lord yung lahat. Hindi yung pera, no? Hindi lang pera, kundi buhay niya. No? At hindi lang yung napatay siya yung binaril, tapos na. Hindi. Yung pagkapatay ni Lord ay talagang, sobrang excruciating, tinatawag natin, no? Sobrang sakit at matagal. No? Prolonged death. No? Hindi yung nalala ko yung Muslim, no? Dati Muslim siya. Tapos, yung may gustong pumatay sa kanya, at sinabi ng polis, na sabi niya, yung tatay mo nag-hire ng mga tao na papatay sa iyo, pupuputan ka ng ulo. Kaya makatago ka. Pero polis na yung nagsabi sa kanya. At then sabi niya, prayer sa Lord, Lord, kung mamatay na lang ako, pwede pa huwag daw yung pugot, no? Kala niya, sinabi ko, baril na lang, no? Patay na. O kaya, sa kasana ko ng kotse, patay na, no? Pero yung pugot ako sabi niya, alam mo, narinig niya sinabi ko doon sa kanya, sabi niya, sabi niya doon sa kanya, walang magtangkang pagbuhatan ka ng kamay. No? Ibig sabihin, walang magtangkang pagpukot ng ulo, ng iyong ulo, kung hindi ko yung kanuha. At sabi niya, inantay niya kasi, sabi niya, please, within a week, eh. No? So, natapos yung linggo, wala. Natapos yung buwan, wala. Natapos isang taon, wala. 3 taon na, sabi niya, hanggang ngayon, buhay ako at hindi ako umalis. No? Kasi, pinanindigan ko, yung sinabi ni Lord na walang sino man na magbubuhat ng kamay sa akin. Ibig sabihin, hindi ako matatanggalan ng ulo, sinabi ni Lord. At pinaniwalaan niya Lord. At pinaniwalaan niya, sinabi ni Lord. Okay, so, now,
Next, please. Please. Pangalawa dito sabi niya, our service must be motivated by the way we value Christ. Jesus, no? Yung ating paglilingkod ay nagtutulak sa atin kung paano natin kinilala si Kristo sa buhay natin. Okay. Now, pakibalik ko na ba? Makita natin dito yung mga pantas ito, no? Just imagine yung kanilang treasure, bakit nila inalay kay Kristo? Bakit nag-alay sila ng mga kayamanan kay Kristo? At hindi lang sila nag-alay ng kayamanan. Nasabihan dito, when they found the child, you worship the child. Okay, so, ano ibig sabihin dito? The Bible says, sabi niya, worship the Lord your God only and Him alone. Di ba? So, anong pagkakilala ng mga pantas dito kay Kristo? Yung pagkakilala nila sa kay Kristo, He is God na worthy to be worshipped. Kaya hindi sila naghihinayang na umalis sa malayong lugar ng sumakay sa camel. No? Hindi natin alam kung ilang buwan sila naglalakad. No? Naglalakbay. Patong makita lang nila si Kristo. At nung nakita nila si Kristo, sabi nito, they opened their gifts. At makita natin, mamahaling mga regalo yung binigay nila sa Panginoon. Hindi sila nagdala ng mga kayumito, no? O ng, yung mga chiko, no? O pakwan, o kahapon yung dalawa sa dalawa, chiko. No? Kasi wala naman gold doon. No? Eh, nakita ko yung chiko doon sabi ng doktora doon, sabi niya, Pastor, sa inyo yan, no? Sa inyo lahat yan, no? Isang karton. No? So, siyempre, yung iba doon, dahil mataas yung sugar, pwede. You know? Kaya, Pastor, sa inyo na. Yung gusto nila kainin, no? Sabi niya, taas ang sugar, Pastor, sa inyo na. Okay. So, kinain ko yung mga masasarap talaga, no? Kasi bawal daw sa kanila. Okay, so ngayon, dala-dala ko yun kay Sister Lupa, yung regalo ko. Kasi walang gold doon, walang paano. Alright, no? So, dito, makita natin, yung mga pantas, yung dala-dala nila, yung mga precious, sabi nila, the precious gifts. Why? Because they, what? Yung kanilang pagkakilala sa Panginoon is just not an ordinary child. He is worthy to be worshipped. Kung He is worthy to be worshipped, meaning to say He is God, then, sabi yan, He deserves more. Diba? He deserves the best of our gift. Hindi pwede na barya-barya yung ibibigay nila kay Lord. No? Sasabihin nila, Lord, tika, ang layo kasi yung pinanggalingan namin. No? Mabigat yung gold. No? Kaya, yung kadala, no? 10 piso na lang dala namin para sa iyo. No? Parang magaan lang. No? But notice, imagine mo, no? Karga-karga nila yung mga mamahalin nila mga regalo, no? Kasi imagine, malayong lugar. At imagine mo, na, sa layong-layong lugar, hindi sila natin. On time sila dumating. No? On time sila dumating, kasi alam mo kung nalit sila. Di ba, si Lord Jesus, pinarsikot ni Herod. So, bangis na sila sa lugar nila. E paano kung nalit sila? Hindi nila naabutan si Lord. No? So, just imagine, pakita natin na kahit malayong lugar sila, no? Yung kanyang pinanggalingan, sabi dito, no? Talagang, binigay nila yung kanilang best for the Lord. Why? Because
the one that they should worship is not an ordinary God. He is the God of all, He is the God, He is the King of Kings, and the Lord of Lords. Halimbawa, just imagine, pupunta tayo kay President Marcos at magdala tayo doon ng, ano na yun, no? Tinapay. No? Sabi natin, President Marcos, sorry lang, ito nang nadala namin kasi mamuon lang ito. No? Baka paborito mo naman ito. No? O kaya, kasi, ano to? Ito yung madaling dalhin eh. Yun. No? Ito yung madaling mabili. Yun, no? So, pasensya ka na, mamuon o kaya patisan. No? Sana mag-enjoy ka. Ano yun? So, ibig sabihin ko, that president is not deserve what we give to him. Diba? He don't deserve for that. No? Siguro kung si President Calvaro Duterte, pwede yun. Kasi gusto niya talaga maruya. No? Kung magdala ka ng maruya, matutuwa yun. Diba? Eh si President BBM, hindi siya sanay sa maruya. No? So siyempre, yung dalhin mo, kung ano yung gusto niya. No? At hindi yung, kasi ito sa aming mahal ito eh. No? Hindi gano'n. No? Now, the same way, sa Panginoon, hindi pwedeng gawin mo yung gusto mo kung hindi yung tanong, ito ba ay gusto ni Lord sa akin? Di ba? Ito yung pinakagusto ni Lord na gagawin ko para sa Kanya. And I have to offer this to God. Now, yun kung ibig sabihin ito, no? So, in other words, when we give our tithes and offering, we must come, that offering must come from our hearts. And we know that it should be our best offering to God. No? Because God deserves our best. He gives us His best. And God also deserves the best. Just imagine God gave us His best, His Son. So that's why when we serve, when we offer something to God, it must be our best. Kung yung magbigay na yung tithes and offering, it must come from our hearts. No? With joy. No? Okay, so, ayan. Next please. Makita natin, bakit ipinagkanulo. Yan. Mahirap na daw Tagalog. Sabi ni Pastor Patrick, ang speaker namin, eh, siyempre, ibisiro yan, ha? Eh, yung mga kabataan doon, mga high school, no? So, siyempre, yung mag-English na siya, talagang English na yung simple. At Tagalog, as much as possible, no? Kaya sabi niya, pinapawisan na siya, no? Sa pagkatagalog ng English ng kanyang English na sermon. No? Alright, no? So, sabi dito, nakita natin, no? Si Judas Iscariot, why just imagine, no? Bakit ipinagkanulo niya yung Panginoong Jesus for just 30 pieces of silver? No? 30 pirasong pinak. No? Just imagine, no? Ito lang yung, alam niyo ba, yung worth ng 30 pieces of silver sa isang tao, yan yung pinakamababang uri ng tao. No? So, ibig sabihin dito, yung halaga ng isang tao na, halimbawa, bibili ka ng alipin. Ito yan, no? Yung worth niya, 30 pieces of silver. No? Ibig sabihin, halaga ito ng alipin na bibilihin mo sa marketplace. At yun na ang pagkakilala niya sa Panginoon. Kung bagasapan, mas mahalaga pa sa kanya yung 30 pirasong pilak kaysa Panginoon. Just imagine, no?
ay parang isang alipin lang. Yung pagkakilala sa Panginoon ay mababang uri na klaseng tao. Hindi niya kinilala na ito yung Messiah, ito yung Diyos, ito yung hari ng mga hari. No? Sa Kanya ay si Kristo ay yung halaga niya ay isang alipin lamang. No? At mahalaga pa yung 30 pirasong pila kaysa Panginoon. No? So, ibig sabihin, mas minahal niya yung pera kaysa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, kaya pala sinasabi lagi ng Panginoon, na sabi niya, kung nais niyong sumunod sa akin, sabi niya, you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. Because sabi niya, and then sinabi pa ng Panginoon, sabi niya, you cannot love God and money. So, it's either you love God or money. So, if you don't love God, so yung opposite doon is you love money. So, ito ang ginawa ni Judas. Mas minahal ni Judas yung pera kaysa Panginoon. No? Amen. Okay. Now, next please. Okay. Dito sa Daniel, chapter 7, makita natin dito kung sino si Lord. No? It was a prophecy of Daniel. Pinapakilala niya kung sino yung Son of Man, yung Messiah na darating. No? Okay, makita natin sabi niya, I saw the visions, and behold one, like a Son of Man, came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and brought him near before him. And there was given him dominion and glory and kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Okay? Pero ba? Okay. Next. Papaba. Yan. Ay, nagbuwan tayo. Nag-umpisa pala tayo sa... Okay, sabi niya sa Daniel, 7:9 to 14, sabi niya, I beheld till the throne were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like a pure wool. His throne was like the fire flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Next, please. Beheld then, because of the voice of the great words which the horns spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. As concerning the rest of the beast, they had the dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. Next. I saw the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and we brought him near before him. And there was given him dominion and glory and kingdom, all people, nations, languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Alright, so, naintindihan nyo? Okay, so, ibig sabihin dito, ito yun, no? Na sinabi ni Daniel, pinakita sa kanya ng Diyos, no? Yung throne ng Diyos, and then sabi niya dito, yung Ancient of Days. Sino yung Ancient of Days? That's refers to God the Father, no? Sabi niya, and then the Son of Man, no? Lumapit sa kanya, at ibinigay sa kanya yung kaharian. Di ba? So sabi niya dito, no? Yung Ancient of Days, sabi niya dito, God the Father, and then of course, yung God the Father, hawak, nakatayo siya sa trono niya, and he is ruler. No? He's ruling the entire universe. Okay, and then sabi niya dito, thousands upon thousands of people
worshiping Him, no? Serving Him. Multitudes. Ibig sabihin, hindi mabilang ng mga tao yung naglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, ito yung Diyos na naghahari sa Kanyang trono. Alright? And then, lumapit sa Kanya yung Son of Man, sino Son of Man? Jesus Christ, no? At ibinigay kay Jesus Christ yung kapangyarihan. No? Anong klaseng kapangyarihan dito? No? Sabi niya, sa verse 4 rin, and there was given Him dominion and glory and kingdom that all people, nations, languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away. His kingdom that which shall not be destroyed. So yung kapangyarihan, yung kapamahalaan na ibinigay sa Panginoong Jesus, ito yung kingdom na hindi masisira. Kasi doon sa verse, ano ba yun? I think verse 12, no? Pakibalik na doon. Yan. Dito, yung pag-reign ng rule ng Antichrist. Yung mga Antichrist na yan, nag-reign sila, at sila yung nag-reign sa mundo. No? Anong ginagawa nila? Pinapahirapan nila yung mga anak ng Diyos. No? Until, sabi dito, when Jesus will come, yan. No? Sabi dito, ay ipagtatanggol tayo ng King of Kings and Lord of Lords. Ibig sabihin, siya yung maghahari sa mundo ito. Sabi niya, darating ang panahon na pagdating ng Antichrist, sila yung maghahari sa ating mundo at pahihirapan yung mga Hudyo, Hudyo at yung mga Kristiyano. Okay, so uusigin sila. Kaya sabi ni Lord, you will be persecuted, some of you will be put to death. Yung pagdating ng Antichrist, sabi. No? But, pagdating ng Panginoon, sila yung pupuksain lahat ng Panginoon, yung kanilang kaharian. So, ibig sabihin dito, kahit anong sikat ng mga kings dito sa mundo, at kung gaano sila kabagsik, mayroon silang hangganan. Kasi, at the back of them is Satan. No? Ibig sabihin, sila yung si Satan, nagbaback up na kanyang power, kaya nagagawa nila yung mga bagay na gawin, gusto nilang gawin. No? At makita natin, kung makita natin sa book, sa Matthew chapter 34, pagdating ng Antichrist, sabi ito, ay magkaroon ng matinding paghihirap kasi magkaroon ng tatakan. Kapag wala kang tatak sa ulo ng 666, hindi ka makabili ng pagkain, hindi ka makabili kahit anong gusto mo. No? Ikaw ay tatakbo at hahanapin. At kung hindi kukulong, papatayin. No? Pero usually, doon sa Revelation nga, pinagpupunan ng ulo. No? Okay, so, nasabihin natin, hindi na uso ng ulo. No? Makita natin yung Muslim word ngayon, yung kanilang parusa talaga is pukot ulo. Hindi literature, hindi firing squad. No? Sabi ito, it's beheading. No? Pagpupugot ng ulo. Dahil ito yung sinasabi ng Bible eh. No? Akala natin, parang obsolete na yun. No? Pero hindi pwede magsisinungaling ng Biblia. Okay, so, ito. No? Pero sabi ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, pupuksain niya itong mga Antichrist. At of course, sila sa Book of Revelation, itatapon sila sa naglalagapdap na apoy ng impyerno. So, ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, kaya nga, makita pa natin, bakit sinasabi ni Lord lagi, be watchful and pray. Why? Kasi, posible pa tayong manghihina. Posible pa tayong maging lukewarm. Posible pa tayong, mawala natin yung ating pagmamahal sa Panginoon dahil sa mga paghihirap. Kaya yung utos talaga ng Panginoon sa atin ay, sabi ko, be ready. Be alert. Be watchful eh. No? Yan ang utos ng Panginoon sa atin. Kasi, kung sa time ng Antichrist,
Antichrist, doon pa tayo maganda, it's very too late. No? It's very too late. Yeah. No? Kasi hindi natin alam na kung tayo ay, iangat ni Lord. Kasi sabi ni Lord, He will come anytime. Hindi mo pwede sabihin na bago darating ang Antichrist, angat na tayo. Sabi ni Lord, anytime eh. Hindi niya sinabi na bago Antichrist come. No? I will pa yun. Sabi niya, I will rapture you. Hindi siya nagsabi ng gano'n. No? Basta sabi niya, I will come anytime. No? Bakit sinabi niya na some of you will be persecuted, some of you will be put to death? Ano yun? So, ibig sabihin, hindi natin alam. No? Yung rapture. No? Kaya sabi ni Lord lang, maghanda tayo. No? Maghanda tayo. Okay? Sabi niya, persecution are coming. Yun. Okay. So, next. Next please. Ayan, yung komentary ni Matthew Henry. Ayan, sabi niya, the Messiah is called the Son of Man. No? Si Jesus yan, the Son of Man. Sabi niya, He was made in the likeness of sinful flesh and was found in fashion as a man. But He is the Son of God. The great event foretold in this passage is Christ's glorious coming. Yung pagdating ng Panginoon. No? Sabi niya, to destroy every anti-Christian power and to render His own kingdom universal upon earth. Yung pagdating ng Panginoon, no? Yung pag-reign niya. Next please. Okay? But ere the solemn time arrives, no? For manifesting the glory of God to all worlds in dealings with His creatures, we may expect that the doom of us will be determined at the hour of death, and before the end shall come, the Father will openly give to His incarnate Son, our mediator and judge, the inheritance of the nation as His willing subjects. Yan. Ibig sabihin, i-turn over the non-God the Father kay Jesus Christ. Yung lahat na kapangyarihan. No? And He will reign in this world. Sa ngayon, sabi ni Lord, yung kanyang kingdom, hindi pa dito sa mundo ito. So, but, of course, darating yan. So, makita natin na yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Okay, so, next. The third, sabi niya, our service must be motivated by the sacrifice of God's Son. Yan, no? So, makita natin dito. Next, please. Okay. So, makita natin when Jesus was praying to the Father, ito yung prayer of Jesus. So, sabi niya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. No? But not my will be done, but your will be done. So, anong sagot ng Father dito? Sinagot ba siya? Of course, silent. And then, pray again siya. The same prayer. No? Kasi, pumunta sa mga disciples niya. Tutulog-tulog sila. Wake up. Watch and pray. Sabi niya, so that you will not be tempted. So, anong ginawa ng mga disciples? Pag-alis ni Lord, tulog na naman sila. No? And then si Lord naman, pray naman si Lord. Sabi niya, again, no yung prayer. Father, if it is not your will to let this cup pass from me, let your will be done. Tama? Alright, no? So same prayer. Pumunta naman sa disciples, the same. Natulog naman yung disciples. Natapta niya, tutulog-tulog sila. No? Okay. Now again, sabi ni Lord, watch and pray. And then, the same prayer, and then finally, ito na sinabi ni Lord, sabi niya, my betrayer is coming. Wake up now. We'll go together. So, ngayon, anong ibig sabihin nito? The silence of God. Anong ibig sabihin? Bakit tahimik ang Diyos? Hindi siya sinagot eh. Hindi siya sinagot ng hindi or oo. Tahimik ang Diyos. No? So, palagay nyo kaya, hindi sumasagot yung God the Father, hindi kaya narinig yung God the Father yun. Yung pleading, yung, ano ba ito? Yung pagsusumamo ng anak sa ama.
na, Father, please, no? If it is your will, kung pwede lang, no? Pwede bang palipasin mo ito, yung kopa ng paghihirap sa akin? O alisin mo? No? Pero teka mo yung sabi nito lagi, not my will, but your will be done. So he keep on repeating and repeating 40 times. No? The same prayer to God, and yet God remains silent. Kung kayo yun, no? Yung anak nyo, Papa, gutom na ako. No? Papa, no? Gusto ko na kumain. Hindi mo ba ako narinig? Ano? Kung kayo, Papa, ha? Eh, kung wala ka talagang pera, narinig mo, kaso wala akong pera. Nandinig kita, anak, wala tayo magawa. Wala kang pera. Okay, no? So, your Father, He has the capacity to hear the prayer of Jesus, and yet He remains silent. Why? Because if He answered the prayer of Jesus, then we are in danger of hell. Yung kumbaga sa kan, nakasalalay kay Kristo yung ating kaligtasan. No? Yung kanyang pagsagot, nakasalalay. No? Kung sinabi ng God, okay, stop. No? Hindi ko kaya. Bahala na yung mga tao, basta ligtas na kita na. No? When it begins ng God, the Father, no? Anak, relax ka lang. No? Yung paghihirap mo, hindi yan magtatagal. No? Pero, kung itong mga anak ko ay maparusahan sa impyerno, walang hanggang parusahan. Tiisin mo yung kaunting panahon na paghihirap para hindi na papunta yung aking mga anak doon sa naglalagam na apoy ng impyerno. So, ibig sabihin nyo, gano'n niya tayo kamahal, no? Bakit niya tinanggihan si Kristo? Dahil minamahal tayo ng Diyos. Minahal niya, of course, si Kristo. Kasi alam niya, na pansamantala lang yung gagawin ni Kristo. No? Kung si Kristo maghihirap doon sa cross, it's just for a day. No? Isang araw na, no? 24 hours na. Makita natin talaga, no? Yung paghihirap ng Panginoon is just 24 hours na. Kumbaga, isang araw na yung paghihirap ng Panginoon, prolonged. No? It's a prolonged suffering. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. No? Nandun yung pag-ano, yung pag-pangumot niya, yung siya ay kutsain, ano ba, siya ay duduraan. No? Sige doon, sa lahat yung ipakos sa cross. At imagine mo, nakabayubay sa cross for 6 hours. Diba? Imagine mo yung whole week mo, yung nabuhol doon, yung pako. No? Buti sana kung dinigit ka doon eh. Diba? Dinigit ka, at least hindi masakit yun. Imagine mo yung pako, yung pako yung nabuhod sa'yo, na hindi ka mahulog. No? At siyempre, sobrang sakit yun, no? At tulo yung dugo, no? It's, kaya sabi, it's cruciating pain, no? So, makita natin ng ang God the Father, no? Kaya when Jesus prayed to God, sabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? Kahit tumalikod ng Diyos eh. Hindi niya kayang tingnan, no? Yung paghihirap ng kanyang anak. Kasi nakikita niya tayo. Hindi niya rin kaya kung kanyang titimbangin, no? Yung paghihirap ng kanyang anak for just a day, and then yung paghihirap ng mga tao for a million years. Diyan pa dyan, million years eh, hindi million. That's non-stop. That's forever. So he would rather sacrifice his son. No? He would rather sacrifice his son than the world. No? Kaya nga pag tayo ay nawala ng mahal sa buhay, sasabihin ng Ama, no? I experienced that. Naranasan mo yan, no? Kung gaano din kahirap na mawala. So, kaya nga, ito si President
Ibrahim Traore. Nung dinanat niya, yung mga Christians doon na pinarsecute at sinunog yung kanilang church at pinatay yung kanilang mga mahal sa buhay. Kasi doon sa church, habang sila nag-worship at sinunog ng Muslim, no? So, halos lahat doon ay wala nakaligtas, no? Maliban sa ilan-ilan. At yung may isang bata doon na I think 5 years, 10 years old, no? Nakaligtas doon, nakalabas, no? At yun ang hinarap niya talaga, no? At tinanong niya, sabi niya, anak, no? I'm very sorry, no? Sa ginawa ng ating kababayan. No? So ngayon, sabi ni President Traore, sabi niya, ano yung magagawa ko? Ano yung magagawa ko sa iyo? Ano ba klaseng tulong gusto mo sa akin na gagawin ko? No? So paano mo nakayanan, anak, yun, no? Dahil yung mama mo, papa mo, mga kapatid doon, nasunog doon sa church na yun. Ano yung pakiramdam mo? Galit ka ba? Alam mo, sagot ng bata, sabi niya, pinatawad ko sila dahil kay Lord. Dahil si Lord namatay sa atin, no? Binigay niya ang buhay niya, kaya ko rin sila patawarin. Kasi natin, binigay ni Lord buhay niya para tayo maligtas. So, yung aking mga nanay, tatay, mga kapatid na nasunod, mga kasama sa church, nasunod at namatay, hindi sila namatay lang ngayon. No? Yung kanilang katawan nandito sa lupa, ngunit yung kanilang espiritu kay Lord na. No? They are now enjoying the presence with Jesus Christ in heaven. Kasi yung pakakatulad eh. Today, you shall be with me where? Doon sa libigan? Doon of course, no, sa paradise. Saan ang paradise si Jesus? So, ibig sabihin dito, kapag kay Lord ka, kapag namatay ka, nasa Panginoon ka, it's just a change of residence lang yan. Transfer of residence. Di ba? It's just, kaya sabi ni Lord, huwag mong katatakutan yung pumapatay ng espiritu. Anong katawan? Yung katatakutan mo, yung pumapatay ng espiritu. Kasi, kapag magawa nila yon, wala na silang magagawa. Diba? Kasi once na kinuha ka na ni Lord, hindi mo naramdaman yung hapdi. No? Wala na. No? Naalala niyo sinabi mo dati yung namatay sa COVID. No? Nahirap na hirap siya. Nung kinuha siya ni Lord, sabi niya, ngayon na ako nakalanghap ng mas. Sabi niya, napakaganda ng hangin. Masarap na hangin. No? At dinala siya talaga ni Lord doon sa presensya niya. At ano pa, pinakita ni Lord yung mga dinala niya doon. Sabi niya, hindi ako nagdala niya na. Ba't ang dami yan? Libo-libo yan. Almost million yan ah. Kasi sabi ni pala niya, no? Natandaan mo ba yung matabang tao, nakalbo, na hinabol ka, nakala mo pa siya, yung siraulo, kasi sinabi ko sa iyo, stop! No? Ano Lord, ano mo stop? Inahabol ako. I said stop! No? Tell him that I love him. No? Nung sumunod ka, anong ginawa mo? Siya, nung narinig niya na mahal siya ng Diyos, naku, iyak sa naiyak. No? At nung binaginan mo ng gospel, tumanggap sa Panginoon, naintindihan niya, kaya siya nag-mission, naging, missionary. Ito yung mga dala niya. Yung dinala niya, credit din sa iyo. Kasi kung hindi mo siya dinala, wala sila. See? Dahil yung tanong dito, the Bible says, sabi niya, dahil tinubos na tayo ng dugo ng Panginoon, wala na tayong karapatan sa ating sarili. Binili na tayo doon eh. Kaya sabi ito, ay ialay natin yung ating sarili sa Diyos, sa Panginoon, na nagmahal at namatay para sa atin. Ano yung gagawin natin? Ha? Magpastor ba tayo lahat? Sabi ito, lahat ng gagawin natin, iaalay natin sa Diyos. Maging yung ating paghugas ng pinggan, no? Paglalaba, no? Iaalay natin sa Diyos. Di ba? Kaya hindi ka naman ba, ano ba naman yan? Ako naman hugas ng pinggan. Kahapon ako ma. Oh, ngayon ako pa rin. No?
sabihin mo, Lord, eto na naman ako ngayon. Inaalay, nagsasamba ako sa iyo sa pamagitan ng paglalaba. Yan. Paglalaba, paghuhugas ng pinggan, ayan, pagluluto. So, hindi ka kayang magreklamo. Ano bang mga bibig kayo? Kain kayo ng kain, ako luto ng luto. So, hindi ka naman rin-reklamo kasi inaalay mo na sa Diyos yung ginagawa mo. Diba? Wala nang rin-reklamo yan. And then, higit sa lahat, na ikaw ay nagpabahagi ng salita ng Diyos, yun talaga yung nais ng Diyos sa akin. Ibahagi mo ang aking salita upang sila ay hindi mapahamak. Upang ang aking kaharian, ang aking bahay ay mapupuno. Ayaw ng Diyos na yung kanyang bahay lagi ay aalog-alog. Gusto niya mapupuno. Eh, sabi niya, kaya sabi niya mga pilay, no? mga bulag. Ibig sabihin mo, kahit yung kung anong kanina na tao, no? Dalhin kayo dyan. Si Lord hindi siya nagdigiri. Kaya ni Lord yan pagaling. Pagdating sa langit, sigurado ko hindi na siya bumaling dito. Babaguhin ni Lord yan. No? Kahit patatanda yan, gawin ni Lord yan ng bata. Di ba? Change. Ganun ka-powerful si Lord. Kasi gusto niya lang, kahit anong pangit yan, kung walang pangit kay Lord, kaya niyang ritokehin yung mukha. Hindi ritoke pala. Sorry. Baguhin. No? Baguhin niya. No? Hindi katulad dito na yung kilay mo inalagay dito sa ilalim ng mata mo. No? Ay mali. Sabi naman mali pala. Ay, sorry. No? Okay, so ganun si Lord. No? Yun ang nais si Lord. Why? Because there was a moment in time that God was so His Son. Okay, so dahil mayroong sandali na pinabayaan ng Diyos yung kanyang anak na maligtas. Diba? Dahil sa iyo at sa akin. Kaya sabi nyo, we don't belong to ourselves, we belong to God, we must obey God. Amen? So we pray, Father God, salamat Panginoon. So bagang ito, we praise you and we thank you, Lord, for who you are. We love you and we praise you. In Jesus' name, Amen. Okay, hilin po natin yung aking mga men, sila. Dadako tayo sa ating Holy Communion. Okay, dito sa 1 Corinthians, chapter 11, verse 51. Sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo. Ng Panginoong Jesus, nung gabing siya ay pinagkatulo, ay lumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpuputol-putol, at sinabi, ito ay aking katawan, na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawain ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon din, paraan, kinuha niya ang kupa, pagkatapos maghapunan, kasi nasabi, ang kupang ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo ay iinom ito sa pag-alala sa akin. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa oras ito. Salamat po Panginoon that there was a moment in time na inyong kinalimutan, inyong iniwan si Kristo na mabayubay sa krus dahil sa para kami po ay maalala ninyo dahil sa aming Panginoon. Salamat po Panginoon that you gave up your Son for us, O God. Lord, we praise you of who you are. Salamat Panginoon. And we love you, Lord. We bless your name. Lord Jesus, thank you for giving up your life for us.
upang kami po ay mapatawad, malinisan sa lahat ng aming kalikuan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. tinapay ito ay para maalala natin siya. Kaya kung walang kahalagahan para sa ito, hindi pa natin alam kung ano ang kahalagahan ng tinapay nito, pwede na hindi muna tayo mag-partake. Until na maunawaan natin yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoon sa atin sa krus. Kasi sabi dito ng Panginoon, alalahanin natin. Sa pagkain natin ito, alalahanin natin siya. So ngayon, let's focus our mind not to Him. At sabihin natin sa Panginoon, Lord Jesus, thank you, Lord, for this bread. Symbolizes your body for me. Para ako, Panginoon, maligtas. Salamat, Lord Jesus. Shall we partake this together? Panginoon Kristo, naalala po namin ang sakripisyo para sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. The Lord just said, this cup is a new covenant in my blood. Whenever you drink it in remembrance of me. Shall we drink this together? Yes, Lord, we are reminded regard sa ginawa ko ng Jesus para sa puso ko rin. At kaya ko rin magpasalamat para ko rin stay praying with you. Sapagkat sa tuwing kainin niyo ang tinapay nito at inumin ang kopa, pinayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya.
Amen. Okay. Palakpakan natin yung Panginoon. Okay, salamat natin sa Panginoon. Matagumpay na account natin ng hapon. Alright, so, yung ating camp, attendance, sa camp natin ay mayroon tayong 86, no? 86 campers. Hindi campers pala. Kasama na yung mga pastors doon, yung mga youth at saka mga gayot. No? Kasi ang youth natin na mga, siguro mga 70, no? Mga gayot. Yun. More than 70. Ano yan? Wala din mga 16. Alright, so yun, no? Okay, so, pag-pray natin na sana, kasi maganda na yung camp natin, no? Hindi ito nating camp yan pero parang itinuloy na nating camp yan sa Batangas, no? Kasi sabi ni Doktora, ni Tita, yung may-ari noon, sabi niya, kayo talaga ang pinaka-best na campers dito. Yan. Kasi kayo yung mga masunurin, yung mapagmahal, tapos yung walang kalat, no? Wala kaming problema pag kayo. Kasi yung iba daw, pag yung mga campers nagka-camp doon, nawawala yung mga, tawag ito, yung higaan, ano pa yan, siguro na, nakalimutan na yung pinasok sa bagay. Hindi kasi, why? Kasi nga, siyempre, mga hindi mag-Christians yun, no? Siyempre mga bago pa yan. No? So, siyempre, nandoon pa yung panin, no? Mga, siguro hindi na bago. Pagkatapos ng camp, hindi na bago. Kaya, siyempre may dala sila ng bago, no? Nahigaan. Kasi, yung buhay nila hindi pa na bago, kaya nagdala sila ng bagong higaan, pinasok nila, no? Sa kanilang bag. Sabi ni Doktora, baka kasi nakalimutan nila, no? Na yung home, napasok na sa bag nila. Sabi ko, hindi sinabi na dinataw nila, no? Baka nakalimutan na, no? Sabi nila, pwede po dito. Napakabait yung Doktora na yan, no? Kasi sabi ng anak niya, Mama, ano ba yan? Kung alam mo pinag-aaral. Sabi ng Doktora, sabi niya, hayaan mo na ako na lang matison sa kanila kaysa 300 yan sila. Sabi niya. Kung pagalitan mo yan sila, matitison sila sa akin. Ako na lang matison sa kanila. So, yun po yung, yun yung Doktora na sinabi natin. Dati kasi, nung siya ay camper pa, wala siyang pang-camp, no? So, sinusunan siya ng pastor, na makarating sa camp at doon siya nakakilala sa Panginoon. Ito sinabi niya, no? Alam mo, kaya nga, pasalamat ako sa Panginoon dahil doon sa camp na pinuntahan ko, nakilala ko talaga si Lord. Kasi kung hindi ko siya nakilala, siguro hindi ako doktora ngayon, no? At baka yung buhay ko, baka yung mga, pariwara, no? Hindi ko nakatapos, tapos nag-addict, no? O ano man, no? Ngayon, nakilala ko si Lord, ngayon gusto ko naman na maraming kabataan pa, no? Na madala kay Lord yun. Amen? O yun, no? So, pray po, Panginoon. So, next year, paano talaga, no? Sabi niya, yung Holy Week, sabi niya, reserve sa inyo yan. Kasi kayo yung pinakamamahal namin na campers. Yun, sabi niya. No? Okay? May birthday tayo? Happy birthday! Happy birthday!
Panginoon. So, alam ko na siya yung laging nag-aalaga. Siyempre, laging nagre-restore yung ating strength para muli ay babangon sa kada umaga. So, salamat kay Lord. Amen. Okay, tayo po na natin. Nasa natin sa kamay. Pagdagan sa Panginoon, sa pag-ingat ko, kay Sister Josie, Lord, I pray to be, Lord, help her, Lord, to be faithful to your gospel, Lord. Lord, tulungan mo siya Panginoon to realize, Lord, that we don't belong to ourselves, O God. Lord, you bought us with the precious blood of Jesus, O God. Lord, dalangin natin, Panginoon, na lahat na kanyang gagawin ay iaalay niya sa iyo, Panginoon. That you would obey you, and even, Lord, fill her with your spirit and your fire, God. Pag-ingatan mo kanyang buhay, kanyang pamilya. In Jesus' name, Amen. Amen. Alright, no? Okay, so, okay, yung Bible study sa kailangan Sister Josie, no? Kasi naharang si Sister Nova. Okay, so yun, no? Okay. Meron ba? Wala na? Oh, right, ang prayer meeting, yan. Alright, so natin kaligtan natin prayer meeting, prayer fasting. Yun. Okay, so yun po. At, yan. Worship na yan. Sa inyo na yan. Okay, okay, so, ayan na. So, yan. Ano yan, worship yan? Next Sunday yan? Next Sunday yan, no? Sister Opel yung praise and worship. Praise and worship. Thanksgiving. Alright. Alright, okay. Oh, right. Sige na. Okay, so, tayo po ay gawin na lahat. Kasi nasira po natin eh. Ito eh. Akala ko lasing ko po lang eh. Akala ko pagpala. Kaya hindi ko alam yung oras. Okay. So, manalangin tayo. Siya Lord, and pray. Father God, we thank you and we praise you, Lord, who you are. Lord, we pray that you will release now your blessing upon your people, oh God, your children, oh God. Lord, fill us with your spirit and with your fire, oh God. In Jesus' name, Panginoon, help us, Lord, to be alive in this world, oh God. Lord, we pray that samahan mo kami, Panginoon, as what you have promised to us. Lord, we praise you and we love you, Lord Jesus. Amen.